Lumalangit-ngit ang mga dahon sa kakahuyan habang papalubog ang araw. Si Marco, pauwi na mula sa trabaho, ay napahinto nang mapansin ang kakaibang anino sa likuran. Hindi ito basta-basta anino, tila ba gumagalaw ito pabalik, parang binabaliktad ang oras. Sa bawat hakbang ni Marco paabante, ang nilalang ay umaatras, sumasabay sa galaw ng biktima. Ang mga sanga ng puno ay yumuyuko habang dumadaan ito, tila nagbubukas ng daan na parabang kinikilala ang nilalang. Nilalamig si Marco, ramdam ang mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Napapansin niyang ang mga kuko nito ay humahaba habang umaatras, at ang bibig ay unti-unting bumabaluktot pataas, puno ng matutulis na ngipin na parang naghahanap ng biktima. Habang binibilisan niya ang lakad, lalong bumibilis ang pag-atras ng nilalang, hanggang sa magtagpo ang kanilang mga anino sa lupa. Sa isang iglap, bumaliktad ang mundo ni Marco. Ang kanyang katawan ay biglang napaatras, walang kontrol, at siya naman ngayon ang sinusundan ng anino. Sa huling sandali, narinig niya ang sarili niyang ungol, hindi bilang tao, kundi bilang hayop na uhaw sa dilim, habang ang anino ay ngumiti ng malawak, naghahanda na muling manghuli.